Uulitin ko, kilala ng Pangulo. May listahan siya kung sino ang mga corrupt government official. Paano kaya nagagawa ng mga politiko sa Kongreso at Senado o Senador na nakakaharap sa publiko at mismo kay Pangulong Marcos kapag may mga okasyon sa Malacanang? Kaya ko natatanong yan. Kasi po, kilala at may listahan na ang Pangulong Marcos noong bago pa lang ang State of the Nation Address o SONA noong July 28, ilang buwan na nakakalipas. Kung sino ang mga posibleng corrupt, sangkot sa katiwalian, sa graft and corruption, sa flood control scam na bilyong-bilyong pera ang nawala sa buong mundo, sa buong bansa at nationwide na mga project. Proponent ng mga congressman, senador, or mga local executive na nagkukunwaring malapit sa Pangulo, kapartido ng Pangulo, na tumutulong sa bayan, pero alam ng Pangulo kasi advance, unang nakatanggap ng mga kumpletong detalye ng report ang mga posibleng politikong sangkot sa karumaldumal na graft and corruption. Kaya ako natatanong yan. Marami pa rin lumalapit kay Pangulong Marcos sa mga okasyon sa Malacanang at sa labas ng Malacanang ng mga politiko. Okay lang yon. Pero baka ang feeling nila, baka pakiramdam ng mga senador at congressman na ito, wala sila sa listahan ng Pangulo, nagkakahiya, kakamali kayo. Wala akong karapatan pangunahan ang listahan ng Pangulo. Pero sa mga nakarang hearing, dahan-dahang naglabasa na ang mga pangalan ng mga senador at ng mga congressman. Kasama talaga yun sa listahan ng Pangulo. Pero marami pa ang hindi na ilalabas. Mabait lang si Pangulong Marcos, ayaw pangunahang i-expose ang mga pangalan ng politikong sabit sa korupsyon. Ang ginawa niya, Independent Commission for Infrastructure mag-iimbestiga. Ang makikitaan ng dokumento at ebidensya, ipapailang kaso, doon na po lalabas ang tunay na pangalan kasi magiging public document na. Pag mayroong formal na investigation at pagpapailang kaso, ganyang kasimple pero matindi. Ulitin ko, anong lakas ng loob at kapal ng mukha ng mga politikong paano makatawa, makipagkamay sa Pangulo, makipagplastikan sa Pangulo sa kabila ng kilalang-kilala kayo ng Pangulo na kayo yung kanyang tinutukoy. May kinalaman, posibleng may kinalaman sa graft and corruption na bilyon ang pinag-uusapan. Ayan. Kaya balakas ang loob nating sabihin na ito kasi talagang seryoso ang Pangulo. Madalas sinasabi niya ako nag-expose nito, ako magbibigay ng update nito, ipapabis ko ang mga pangalan at mga kaso, walang pipiliin, lahat tatamaan pag may ebidensya. So yan po yung dahilan kung bakit ko sinasabi. Uulitin ko, kilala ng Pangulo, may listahan siya kung sino ang mga corrupt government official. Kaya kung kayo po ay may mga meeting sa Pangulo, may mga okasyon sa Malacanang at kung saan-saan lugar, tapos lalapit kayo sa Pangulo, makipag-usap kayo sa Pangulo, hindi niya nararamdaman, malamig ang dating sa inyo. Kakamayan kayo, ngingitian kayo ng Pangulo, pero sa kabila nun, iniisip ng Pangulo sige na nga, kamayan natin, nandito na pero ito yung corrupt. Ikaw yung corrupt. Ito yung corrupt mamang ito. Ayan, Kaya hindi nyo may pagmamalaki. Mabigat po ito. Mabigat yung ginawa nyo. Mabigat din ang dinadalang problema ng ating Pangulo. Dahil ang mamamayang Pilipino ang naging biktima. Mamamayang Pilipino kanya pinaglalaban. Kaya tayong mamamayang Pilipino, ako at ang aking mga channel, Mike Abby Opinions at yung isa, MA Pinoy TV. Lahat ng mga subscribers, followers, viewers natin, kayo araw-araw, kayo po'y pinaglalaban ko. At ito yung mga dahilan kung bakit ko idinidiin ang mga ganitong klaseng impormasyon. Meron na ako talaga. Noon pa. At kulang pa yung naglabas ang pangalan. Marami po nalalabas. Pero ulitin ko, baka sabihin niya, Mike, magbibigay ka ng pangalan. Ay, hindi. Wala akong karapatan, obligasyon, pangunahan si Pangulong Marcos. Yung ginawa ng Pangulo, matapos makuha mga pangalan, nagpa-imbestiga, yun ang tamang proseso. Masasaktan ang tatamaan pag may dokumento na. Pagka may resulta na ang investigasyon. Pag naipay ng kaso, hindi na may tatago yan. Mabuti nga't gano'n ang Pangulo, mabait. Hindi niya hiniya in public. Hindi niya pinangalanan kaagad-agad. Kahit alam niyang sabit, nagsamantala, nagpayaman sa pera ng mamamayang Pilipino. Ayun.
Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Sige. Samantala, ebidensya, testigo ang pagbabasihan at pinagbabasihan ng mga investigasyon, especially ang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Inulit-ulit na ito ni Pangulong Marcos, Justice Andy Reyes Jr., chairman ng ICI, former Secretary Singson, member ng ICI, at maging si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, at siyempre ang Ombudsman. Yan ang nagsasabing lahat ay ebidensya, lahat dokumento. Basta lumabas yan, kahit sino, kakasuhan, makukulong, ipapaaresto at makukulong. Yan po yan. Kaya huwag kayong mag-isip na may pinatatakpan. Ang nag-iisip lang na mayroong pinatatakpan itong gobyernong ito, yung anti-Marcos, yung mga DDS, yung ayaw sa gobyernong ito. Kasi yun ang kailang mababaw na argumento. Ilang beses na sinabi ng gobyerno, walang pipiliin, walang kamag-anak, walang kapatid, walang kahit na anong relasyon, mananagot. Kaya pa si Romualdez, alam niya, pananagutin siya, at pag may ebidensya, may makukulong siya. Alam niya yan. Hindi makakawala. Ayun ha. Kaya ulitin ko, yung ayaw maniwala, huwag na natin pilitin kasi iba yung agenda nila. Personal and political interest. Gusto nilang gibain ang gobyernong ito, gusto nilang palabasing sinungaling ng gobyernong ito, gusto nilang palabasing masama ang gobyernong ito, iupo nila ang gusto nila na si Sara Duterte at sila ang maghahawak ng kapangyarihan. Kalokohan, wala sa lugar, wala sa panahon. Sa 2028 may eleksyon, doon ang labanan. Ngayon, suportahan natin si Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating mga batas. Suportahan natin ang lahat na nag-iimbestiga at ang sandigang bayan, ang ating judicial body. Rule of law ang pinapairal. Kaya, ebidensya at testigo ang maglalabanan. May ebidensya, may testigo, ang mga akusado, ilatag nyo. Ang gobyerno maglalatag ng ebidensya at testigo laban sa inyo. Yan po ang proseso sa rule of law. Due process, kahit kanino. Yan, di ba? Tayo naman mga Pilipino, laging manindigang tayo ang biktima. Dahil pera natin ang pinagsamantalahan. Pera natin ang nawala. Yung isang araw, tinalakay ko na 1.7 trillion ang nawala sa pera ng bayan sa loob ng 10 taon. Ganong katindi. Napakalaking pera. Dapat maibalik, dapat makulong, at panahon na under Marcos administration ang paghahanap ng tunay na katarungan, ipakulong ang lahat ng may kinalaman.